Naging mabilis ang takbo ng unang araw ng impeachment trial. May mga pagtatangka na i-delay ang pagsisimula ng paglilitis sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa umupong presiding judge, pero hindi ito namayani. Ilang mga mosyon ang nadesisyonan sa unang araw ng paglilitis, kabilang ang kontrobersyal na mystery box mula sa Bureau of Internal Revenue at nakapagpalabas na rin ng mga subpoena. Ang kabuuan ng unang araw ng impeachment trial, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard? Ayos hindi humarap si Vice President Sara Duterte sa pagsimula ng impeachment trial ngayong araw. Samantala, inihalal naman sa Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer ng paglilitis. Naging mainit ang talakayan at debate sa pagitan ng ilang senator judge sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos buksan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang usapin sa pagpili ng presiding officer ng impeachment court, kwinestyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung bakit kinakailangan pa ng botohan. Malinaw anya sa 1987 Constitution na ang Senate President ang dapat magsilbing presiding officer. Agad dumipensa dito Senator Judge Francis Kiko Pangilinan. Ayon kay Pangilinan, walang nakasaad sa konstitusyon na nagsasaad na kapag ang ini-impeach ay ang pangalawang pangulo, obligadong magsilbing presiding officer ang Senate President. Sa kabila ng pagtutol, ipinagpatuloy pa rin ang botohan. Si Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang nagnomina kay Senator Judge Francis Chis Escudero bilang presiding officer. 12 senator judges ang bumoto pabor kay Escudero, habang 8 ang tumutol, kabilang sina Senator Judges Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Nananatili naman sa 16 na botong kailangang makuha para sa guilty verdict alinsunod sa konstitusyon na nagtatakda ng 2/3 vote ng 24 na miyembro ng Senado. Hindi naman dumalo sa paglilitis si Vice President Duterte. Hindi dinetali ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel, kung ang hindi pagdalo ng pangalawang pangulo ay personal niyang pasya o batay sa payo ng kanyang mga abogado. Sa order of presentation of evidence, mauunang dinggin ang Article 4 o grave threats. Susundan ito ng Article 1 o misuse of confidential funds. Pagkatapos ay Article 3 or bribery and corruption. Huling tatalakay ng Article 2 o unexplained wealth. Inuutos ng impeachment court na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang tinatawag na green box na naglalaman ng tax records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawang si Man Scarpio. Hindi nakasaad o hindi nakasama ang nasabing kahon sa mga ebidensyang naisailalim sa marking of evidence ng pre-trial conference. Inaprubahan ng impeachment court ang motion ng depensa para sa 5-day witness disclosure rule. Naglabas din ng mga subpoena ang impeachment court sa 9 na bangko para isumite ang bank records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa. Naglabas din ito ng subpoena ad testificantum kina Attorney Jeremy Lontok at Attorney Mark Calilong ng National Bureau of Investigation. Samantala, hiniling ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na inkonsidera ang kanyang panukala na payagan na makadalo sa mga susunod na paglilitis sina Senador Jinggoy Estrada at Maraming salamat, Bernard Ferrer.